Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ang aking kasamaan. Hugasan ako sa aking pagkakasala at linisin sa aking kasalanan. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ang aking kasamaan. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, enminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo kaming bumubuo sa iyong angkan at gawin mong sa iyong paningin ay magniningning ang kalooban naming laang sundin ang loob mo sa pamamagitan ng paghubog sa pag-uugali namin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinasabi ng Panginoon, ang ulan at niebe, paglagpak sa lupa'y di na nagbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupa't nagiging pandilig. Kaya may pagkait, butil na panghasik, ganyan din ang aking mga salita. Magaganap nito ang lahat kung nasa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Kadakilaan ng Diyos ay ihayag. Ang ngalan niya ay purihin ang lahat. Ang aking dalangin dininig ng Diyos na wala sa akin ang lahat kong takot. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat dinabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Kinukupkup ng Diyos ang mga matuwid at ang taghoy nila ay Kanyang dinirinig. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip
ng madla. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Agad dinirinig, daing ng matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisipayo. Ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Ang tao ay nabubuhay, hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila ay pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag niyo silang tularan sapagkat alam na ng inyong Ama ang iyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw-araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang karian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Kung meron pong nakapagsubaybay sa inyo ng ating ebanghelyo kahapon, ito po ay magbibigay diin sa pagkawang gawa, lalo tigit ang paglilingkod sa kapwa ay ang paglilingkod na rin sa ating Panginoon Kristo. Hindi po ang nakalipas, kundi sa ngayong araw na ito. Kung anong ginawa mo sa kapwa mo ay ginagawa na rin sa ating Panginoong Kristo. Ngayon na naman pinagdidiin ng pansin ang panalangin. Di po ba't itong tatlong observance na ito, ang pagkawang gawa, panalangin at penitensya, ang ating mga galaw, ang ating kaisipan, lalo na po nitong Kwaresma. So sa araw na ito, binibigyang pansin ang panalangin. Ano nga ba ang panalangin? Madalas po, kung ating mapapakinggan ang sinasambit ng mga ilang tao, kung sila'y nanalangin, karamihan po nito ay para po bang giving information to God. Nagbibigay ng impormasyon sa Diyos kung anong pangangailangan. Pero hindi po yan, batay dito sa ating ebanghelyong narinig, na para po bang sa pagbibigay ng information nung anong pangangailangan natin, parang ginagawa nating consultant ang Panginoon at tayo ang nasusunod. It is supposed to be the other way around, na ang pundasyon ng ating galaw, ng ating pag-uugali ay ang panalangin.
Kaya nga po minsan nagtataka tayo sa mga tao na napapagod o walang time sa panalangin. When in fact, ito'y siya ang pundasyon na bago pa tayo gagalaw, ang panalangin ang siyang mangunguna sa atin. At hindi siya pabigat, kundi nakakagaan. Dahil biruin mo, kung pinakamamahal mo ang Diyos sa buhay mo, gustong-gusto mong makikipag-usap sa Kanya. Pero dahil mahal mo lang siguro ang mga gusto mo at hindi mo mahal ang nagbibigay ng gusto mo, doon tayo nahihirapan. Sinabi nga ng Ebanghelyo, bago pa man tayo dumulog sa ating mga panalangin, ay alam na ng Diyos kung ano ang ating pangangailangan. But we continue and insist nang sa ating mismong parang ginagawa nating consultant ang ating Panginoon. Binibigyan natin siya ng informasyon rather than being formed. Mga kapatid, ang panalangin po, lalo nito, kilalang-kilala natin, itinuro ng ating Panginoon Kristo, while at the same time, ito din marahil ang kanyang panalangin, pero hindi lang po ito isang salita ng kanyang dinadasal, ito po ay ugali ng pananalangin. Na ibig sabihin, dalawang parte po ito. Unay, dumulog ka muna sa Diyos. Ama namin, sumasalangit ka. Ibig sabihin, parang mas mataas sa atin. At pinapahayag natin ang kanyang kaloob, ang ating sundin. Binibigyan natin siya ng papuri. Sa kanya po ito. Di po ba't napapansin sa pangalawang parte ang pagdulog natin at pagiging natin ng ating makakain sa araw-araw? Hindi po sa mga darating na taon, sa mga darating ng ilang taon. Dahil iniiwasan ang pag-uugali na mag-hoard tayo, mag-iipon ng mga pagkain o kung anumang pangangailangan ng tao na naging kawalan ng iba sa kasalukuyan. Kung kaya nga araw-araw lang at hindi po yung mga bastanteng pagkain na tulad ng pangpiesta, kundi sa araw-araw na ating nakakain, enough for us para hindi din po mapapabayaan ng iba at hindi ka ganid na sa iyong naroroon ang maraming pagkain at kawalan naman ng iba. Yan po ang nagiging nangyari sa atin. Bagamat marami sa atin nagdadasal nito, pero hindi natin nakukuha ang ugali ng isinasaad sa atin ng panalangin na ito. Of course, nandoon din, hindi lamang sa paghingi, kundi maging sa relasyon din natin sa ating kapwa ng kapatawaran. Kaya, kung tayo po ay Kristiyano at sasabihin natin sa ating mga nakaalitan, hindi kita mapapatawad. Para mo na rin sinasabing, wala ka ring puwang maging sa simbahan ng ating Panginoon Kristo dahil yun po ang pinakaruson kung bakit tayo sumunod sa Kanya, nakikiisa sa Kanyang misyon upang maging instrumento sa pagpatawad. Kung siya nga'y nagpapatawad, na siya ang ating Panginoon, bakit hindi natin magagawa? Siguro nang dahil sa atin din mismong yabang, pagiging arogante ng ating pagkatao. So ibig sabihin po mga kapatid, kung alam na ng Diyos ang dinudulog natin, di po ba't nararapat na ang diwa ng ating bawat panalangin ay ang panalangin ng pagpapasalamat? Because first of all, sa ating paggising pa lamang sa umaga, ay isa ng bunga ng panalangin ng patuloy ng paghinga ng Diyos sa ating buhay at tayo ay nakakahinga at buhay pa. Yun na po lamang ay talaga namang ating pinasasalamatan. Kung ano po ang kabuuan ng itinuturong dasal ng ating Panginoon Kristo na Kanya din mismong pinangangatawanan, ito po ang ating tandaan kung ano ang pagpapakahulugan ng panalangin. Ang panalangin is a quality of life. The quality ng iyong buhay. Kung ikaw ay nananalangin, actually hindi po ito sa Diyos. Hindi niya kailangan ang ating mga dasal na magiging Diyos siya. Siya'y mananatiling Diyos at mapagmahal. Ang panalangin ay para po sa atin
hindi mabago kung ano man ang kalooban ng Diyos, kundi mabago tayo para sa kalooban ibinibigay natin sa Diyos. Hindi natin siya napapabago. Dahil mananatili siyang mapagmahal, mananatili siyang mapagbigay, mananatili siyang mapagpatawad. Ngayon sasabihin natin, ano yung binibigay ng Panginoon? Gaya nga ng aking pagbanggit, ang hiningang ating nilalanghap ngayon ay mula sa Kanya. Ang ating nakakain sa araw-araw na tumutubo na mula sa Kanya bagamat pakasalanan ng tao, patuloy ang agos ng tubig, patuloy pa rin ang pagbunga ng mga nilikha ng Diyos. Ngayon sasabihin mo, anong tinutulong ng Panginoon sa akin? Simula pa lamang ng paglikha nitong mundo at ng atin din mismong pagkatao, ang biyaya ng Diyos ay nagpapatuloy ng pagbigay. Kaya nga lang po ang ating ugali, nagkanya-kanyahan, ang iba ay nagiging ganid at sakim na naging kawalan ng iba. Pero sa kabila na yan, patuloy pa rin ang pagbibigay ng kaloob ng biyaya ng Diyos. So ano ang panalangin? Mabago tayo. Yun po yung pagbabago natin. Habang tumatagal na tayo nananalangin, mas nababago natin ang ating sarili patungo sa Diyos. Mas lalo tayong lumalapit sa Kanya, hindi lumalayo. So first of all, the prayer that Jesus Christ taught us, this our Father, is actually the quality of life. Papaano natin na-qualify ng ating buhay? Maring nagdasal ka dito, taimtim sa akala mo, pag sa trabaho naman, katiwalian, pagdurugas, pagnanakaw, pagkukurap. There's no quality of life. Di mo rin nababago ang sarili mo. So that is first of all that we have to understand what prayer is that makes our life a quality in front of God. Sino ang Diyos sa harap ko at sino ako sa Diyos? Tayo po ay wala sa harapan ng Diyos kahit nananatili tayo sa ating koneksyon at relasyon sa Kanya upang tayo ay mapabago. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, sinabi sa atin ni Jesus na maaari nating tawagin ng Diyos bilang ating Ama, kaya taglay ang matibay na pag-asa, idulog natin sa Kanyang harap-harapan ang ating mga kahilingan. Ang ating tutugon, Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Ama, paspasan mo ang iyong mga anak. Ang simbahan sa buong mundo naway laging magpahayag ng matibay na pagtitiwala sa pagdating ng kaharian ng Ama, isang kaharian ng pag-ibig, katarungan, at kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Sa kabila ng mga kahirapan ng buhay, tayo naway manatiling nananalangin at hindi magpadarang sa tukso. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Tayo naway magkaroon ng sapat na kakanin para sa ating mga pangangailangan sa araw-araw at ng kadakilaan ng puso upang patawarin ang ating mga kaaway. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga may sakit at maging ang mga nangangalaga sa kanila, naway makatagpo ang Diyos sa kanilang pagpakasakit. Araw-araw, manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Ama naming nasa langit, nagpapasalamat kami sa iyo sa pagdinig mo sa aming mga kahilingan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sumasamo kami sa
sa'yo, marapat inyaring alay. Panginoon, tanggapin mo itong alak at tinapay. Sa'yo po naming handog, buong puso't pag-iisip. Ilayo mo sa panganib at kukupin sa pag-ibig. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inahain naming aming ding tinanggap mula sa iyong kagandang loob sa aming lahat. Ang pagkain at inuming ito ay pinapakinabangan nawa namin bilang tagapagdulot ng buhay mong walang maliw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin, itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay kaisa ng iyong anak na minamahal. Aming inilalaan ang panahon, talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban ng kapwa-tao ay lubos na damayan sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan. Kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya na tinabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan ay hahandog para sa inyo. Ganyan din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ng mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubiling ng nakakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace, peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito mga kapatid, si Jesu Kristo ang maawaing kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayo na niya makibahagi sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng leminister, ang katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o leminister. Sumunod po tayo. Sa pag-inom ng sinuman sa tubig na aking bigay, di na muling mauuhaw pagkat ito ay bubukal sa buhay na walang hanggan. Ang Panginoon ay ilaw ko
kinatakutan ang Panginoon ang buog ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisindakan? Sa pag-inom ng sinuman sa tubig na aking bigay, di na muling mauuhaw pagkat ito ay bubukal sa buhay na walang hanggan. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, naway aming pakinabangan sa aming pagdiriwang ang paghubog ng aming hangarin sa buhay upang mahalin namin ang iyong mga pinaghahalagahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inahayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo ng aming maluwalhating Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.